Mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng ating himpilan ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ako po si Father Raymond at kayo po ay nakatutok sa atin pong programa, ang Catechism of the Catholic Church. Tayo po ay sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Gayon din po naman, tayo po ay napapakinggan sa atin pong audio streaming sa ating website sa www.radiomaria.ph, sa atin pong Facebook fanpage, ang Radio Maria Philippines, at ang atin pong mga mobile applications, ang RM Philippines, downloadable from App Store, Google Play Store, and Windows Store, at ang RM Play. At ganyan din po naman ay maaari na rin po tayong mapakinggan sa atin pong mga cable TV partners, ang Comclark Technology and Affiliate Cable TV Network, Channel 81, at ang Signal Cable TV, Channel 315. Sa araw na ito, ang atin pong paksa na pag-uusapan ay Spy Wednesday. Ito po ang tawag sa Miyerkules Santo. At tayo po ay nasa panahon na ng mga mahal na araw. Bago po tayo magsimula ay mag-alay tayo ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Jubilee Prayer. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us, pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Queen of Radyo Maria, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ako pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin ay nakatutok sa ating himpilan, ang Radyo Maria. At ang ating nga pong tatalakayin sa araw na ito ay Spy Wednesday. Tayo po ay nasa panahon na ng Semana Santa, mga mahal na araw. At ngayon ay Miyerkules Santo. At inaalala ngayon ang araw ng pagkakanulo ni Judas Iscariote kay Jesus sa mga Hudyo. Tinatawag po itong Spy Wednesday dahil si Judas, isa sa mga disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, ay pasikretong espiya laban kay Jesus, kampi sa mga Hudyo. Sa isang sikretong
ugnayan, si Jesus ay ipinagkanulo ni Judas kapalit ang mga ilang piraso ng salapi. Ito po ay isang bahagi sa pagdiriwang po natin ng Semana Santa o mga mahal na araw, kasi simulain po ito ng mga sunod-sunod na mga pangyayari patungo sa pagkapako at kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Sa araw ng Miyerkules ng Espiya, si Judas Iscariote ay tumungo sa mga punong mga pari at matatanda ng bayan ng mga Hudyo upang tanungin sila kung magkano ang ibabayad sa kanya kung ipagkakanulo niya at ituturo at ibibigay niya si Jesus sa kanila. Ang pagtatraidor na ito na ginawa ni Judas Iscariote ay may ginampanan ding mahalagang tungkulin sa kwento ng pagpapakasakit, kamatayan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Dahil ito po ang simulain ng mga pangyayari tungo sa pagkaaresto, pagharap kay Poncio Pilato, kay Herodes ni Jesus, ang kanyang pagtanggap ng panguhusga sa mga tao, ang pagpapakasakit niya, ang pagbubuhat ng kanyang krus tungo sa Kalbaryo, ang kanyang pagkapako at eventually ang kanyang kamatayan. Ipinapaalala po sa atin ng Spy Wednesday ang mga posibilidad ng pagkakanulo, panlilinlang, pagtatraidor ng mga tao na nakapaligid sa atin. Madalas sila yung mga minamahal natin, pinagkakatiwalaan natin, at yung mga tao na pinag-aalayan natin ng ating sarili at buhay. Masdan ninyo, tungo sa kahuli-hulihan ng paglilingkod ni Jesus dito sa mundo, noong siya ay naririto pa, naranasan po niya ang mga bagay na ito. Betrayal, treachery. At ito ay mula pa sa isa sa mga malalapit sa kanya, na sa higit 3 taon ay kanyang nakasama, nakapiling, ginawan ng mabuti, pinakakitaan ng maganda, itinuring na kanyang kaibigan, itinuring na niya na kanyang kapatid at kapamilya. Pero siya pa pala na nakapaligid kay Jesus, siya pa pala na walang ibang natanggap kay Jesus kung hindi magaganda't mabubuting mga bagay ang magkakanulo, ang magtratraidor sa ating Panginoon. Well, tayo man, ganyan din yung mga ibang nararanasan po natin. We felt betrayed and so hurt and in pain by the infidelities of the people we love, by the indifference of people we care for, by the nonchalant attitude of other people we have done good things with, or people who do not know how to cherish the goodness of others. Yung mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob, yung mga tao na hindi marunong magpasalamat, yung mga tao na hindi marunong umunawa sa iyong kalalagayan, ang inuunawa lang nila yung kanilang mga sarili, at yung mga tao na pinakitaan mo ng lahat ng makakayanan mong mabuting pakikisama, pero in the end,
bigla ka na lamang nilang tatalikuran, bigla ka na lamang nilang bibitawan, bigla ka na lamang nilang aalisin sa kanilang buhay, o kaya naman ay tuturingan na lamang ng tuturingan ka na lamang ng pagkikibit-balikat, at para bagang ang trato sa iyo ay isang tao na hindi nakakilala, o kaya naman ay hindi ka na nila nabibigyan ng tamang paggalang, pagrespeto na nararapat din naman bilang isang tao na wala namang ibang ninais para sa kanila kung hindi yung sila'y mapainam, mapabuti sa kanilang kalalagayan. Betrayal. Ito ang karanasan ni Jesus sa Spy Wednesday. At ito rin ang maaaring nararanasan ng ilan sa atin ngayon. Nasasaktan, nabibigatan, nahihirapan. Betrayal is never new as an experience. Even Jesus himself has experienced it. Kaya wag po nating iisipin na tayo lamang po yung nakakaranas ngayon ng binibigo, dinidisappoint ng mga tao na nakapaligid po sa atin. May mga tao na talagang wala kang ibang ninais para sa kanila kung hindi yung umalsa, umangat, at bumuti sila sa kanilang mga kalalagayan, pero minamasama ka pa nila. O kaya naman, hindi ka na nila binibigyan ng lugar sa kanilang buhay. Na animoy, isa ka lang gamit. Na ngayon ay dahil wala ka ng silbi, isasantabi ka na lang. O kaya dahil nagkaroon lang ng konting misunderstanding, tampuhan, ay hindi ka na mag-i-exist sa buhay nila. Well, these forms and experiences of betrayal are nothing compared to what Jesus has experienced. Kasi the betrayal of Judas Iscariot was not simply a betrayal of a person causing a burning of a bridge between in their relationship, rather, because of some probably misunderstanding or miscommunication, misinterpretation of things. Judas Iscariot had a very clear intention. He betrayed Jesus for money. He betrayed our Lord for money. And many these days, especially in the world of politics, betrayal is a big, big word and a big, big reality. They say in politics, you do not have permanent friends. And it is true. What is permanent is betrayal because of selfish interests. That's why others become political butterfly. One move from one political party to another. It's not probably a matter of principle or differences in principle, but there are things when what rules over decisions is selfish interests, like Judas Iscariot, due to money. Remember, my dear brothers and sisters, Judas Iscariot was one of the 12. He was so close to the Lord. Even he, who is already so close to the Lord, was not spared from the temptation of the devil.
Kaya nga po, tayo po ay dapat mag-ingat. Mag-ingat dahil ang pagnunukso ng demonyo ay laging nariyan. At tayo ay tinutukso ng demonyo, no? Dahil alam niya, meron pong napakalaking posibilidad na tayo'y maging mabuti at banal, katulad ng ating Panginoong si Jesus. At kapag tayo naging mabuti at banal, He will lose our soul. He will lose us. And so, what will He do? He will tempt us always and always and always until He succeeds. But then, again, of course, we have a power against temptation. And the power against temptation is our embrace of Jesus. Judas Iscariot probably had an embrace of our Lord. He embraced Him in the first moments of His discipleship of Jesus. But then, along the way, his love for money has tempted him. Yes, Jesus was there, present in his life. And Jesus even gave him a big task to be a treasurer of their group. Kaya lang, itong bagay na ito ang nagbukas din naman, no, sa demonyo para tutukan, bantayan itong si Judas at gamitin, alipinin upang ipahamak si Kristo. Pero katulad ng mga magagaling na mga pagpa-plot twist ng Panginoon, yung baliko, hahanapan niya ng tuwid. Kaya nang itong si Judas Iscariote ay ipinagkanulo ang ating Panginoon sa iilan lamang na mga barya bilang kapalit, ay ginamit ito ng ating Panginoong Diyos para maging simulain ng pagtupad ni Jesus ng kanyang misyon, na tayo ay iligtas sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit sa pagkapako niya sa krus, sa kanyang kamatayan at sa muling pagkabuhay. Today is Spy Wednesday. There can be a spy around us. And that spy is being used by the devil to tempt us, to lure us, to pull us back, or even to pull us down, so that we may not get close to Jesus. We may not learn from Him. We may not imitate Him. Tayo po ang paanyaya sa Spy Wednesday, magsumikap na lalong magpursige na lumapit at lumapit at lumapit sa atin pong Panginoon. Kaya ngayong araw na ito, samantalang inaalala natin ang kwento ng pagtataksil at pagkakanulo kay Kristo ni Judas Iscariote, na ipinagpalit ang Panginoon, ang kanyang ugnayan sa Panginoon, ang kanyang pakikipagkaibigan kay Jesucristo sa 30 pirasong pilak lamang. At habang inaalala po natin ito, alam po natin na hindi naman po ito nangyari ng minsanan lang. Siguro, nangyari na ito, nag-umpisa, matagal-tagal na. Nang ang disipulo na ito ng ating Panginoong Jesucristo ay nalamon na ng kanyang mga makasariling interes at ambisyon, nanlamig na siya kay Jesus.
lumayo na ang puso niya kay Jesus. At ang panlalamig at paglayo ng kanyang puso kay Jesus ang naging siwang sa demonyo upang siya'y siluin at alipinin. At ito ang mga ginamit ng demonyo upang ihanda ang pagtataksil ni Judas kay Jesus. Tayo man din, kahit na tayo po ay sabihin natin may pananampalataya, kung may mga bagay na maaaring gamitin ang demonyo, palalamigin niya ang ating pananampalataya. Ilalayo niya tayo kay Jesus. At tayo po ay magkakaroon dahil rito ng posibilidad din na baka magtaksil din tayo sa ating Panginoon. However, factual, the truth that it was Jesus who chose Judas Iscariot, they were very happy, in their ministry. And yet, even when all of these were true, Judas still betrayed Jesus. He sold Jesus at a price. And he exchanged everything that Jesus offered, this offering, and he still can offer him for just how many pieces of silver. Tayo man din po, mga minamahal at mga ginigiliw kong mga kapatid, huwag po nating ipagpapalit ang atin pong Panginoon ng dahil lamang sa mga iilang mga piraso o barya ng pera. Huwag po natin sanang ipagpapalit ang Panginoon ng dahil lamang sa mga panandaliang mga saya o aliw. Huwag po nating ipagpapalit ang Panginoon sa mga bagay na lumilipas, nawawala at nasisira. Dahil ang Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin, ibibigay din po niya ang lahat. Ibibigay niya ang lahat ng mga sakop at sumusuko sa kanyang pag-ibig. Huwag po nating hayaan na tayo'y manlamig at lumayo kay Jesus. Kaya laging lumapit upang mawalan ng siwang ang ating ugnayan sa ating Panginoon at hindi makapasok ang anumang masamang adhikain ng demonyo. Magbabalik po tayo dito sa ating pong programang Catechism of the Catholic Church.
para sa mga tagapakinig ng Radyo Maria, kayo patuloy namin hinihikayat na makinig sa kanila. Tunay nga ang katotohanan at ang pananalig natin, pananampalataya ay lalong lumalago pag nakikinig tayo sa kanila bilang mga instrumento ng Panginoon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At bilang kinatawan ng simbahan, bilang obispo ng Diocese ng Pasig, kayo ay aking babasbasan. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Ako po si Bishop Milo Hubert Vergara ng Diocese ng Pasig. Radyo Maria is a non-profit, non-commercial radio station. Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pong programa, ang Catechism of the Catholic Church. Ako po si Father Raymond at kayo po ay nakatutok sa atin pong himpilan, ang Radyo Maria. And of course, tayo po ay tumatalakay sa paksang Spy Wednesday. Ito po ay ang Miyerkules Santo ngayong mga mahal na araw. At bago po ang ating pagpapatuloy sa ating usapan, nais ko po munang magpasalamat sa lahat ng mga nakiisa, nakibahagi, tumulong, tumangkilik sa atin pong special screening ng The Chosen Season 5 noong nakaraan na Sabado. Sa lahat po ng atin pong mga bumili ng tickets at ang ating mga sponsors, maraming salamat po sa inyo. Ang Spy Wednesday ay umiikot sa kwento nitong si Judas Iscariote na nagtaksil, nagtraidor at ipinagkanulo ang ating Panginoon. At nangyari ang kwento na ito sa Last Supper, kung saan si Jesus, dahil siya'y natatakot, nangangamba, nanginginig sa nalalapit na pagtupad ng kanyang misyon sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, ay nagsabi sa Ebanghelyo na habang sila'y kumakain, wika niya, isa sa inyo ang magtataksil at magkakanulo sa akin. Yung 11 mga apostol, meron po silang mga sari-sariling mga, kumbaga, failures, mga pagkukulang. At nalaman nila na ang mga salitang ito ng ating Panginoon ay pumapatungkol sa isa sa kanila. Kaya, in reflection, they ask themselves, and they ask the Lord, is it I, Lord? Is it I, Lord? At sumagot ang ating Panginoon. No? It's in Matthew chapter 26, 22 to 25. Sabi niya, he who has dipped his hand in the dish with me will betray me. The Son of Man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would have been better for that man if he had not been born. Judas, who betrayed him, said, is it I, Master? Jesus said, you have said so. Hindi po natin alam kung ano ang naging reaksyon doon ni Judas. At hindi rin po natin alam kung muling tinignan ni Judas ang mga mata ng ating Panginoon. At kung tinignan lamang sana ni Judas ang mga mata ni Kristo, makikita niya yung tangis at galit sa mga mata. Kasi si Kristo na kanyang kaibigan.
tinitignan pa rin naman siya kahit na ganoon. Tinitignan pa rin naman siya ng mayroong pag-ibig at awa. Tinitignan pa rin naman siya ng mayroon pa rin sigasig na pwede magbago ang kanyang isip, magbago ang kanyang puso. Siya na tinawag niya para kanyang maging isa sa mga apostol na buhay naglakad sa kanyang tabi. Anong magagawa ng bawat isa sa atin sa harapan ng ating Diyos na naglingkod sa atin kahit na siya ay nakaranas ng napakarami ng mga pagtataksil at napakarami ng pagtalikod mula sa atin? Ang totoo niyan, ang Diyos, hindi po niya magawa na tayo'y pagtaksilan at talikuran. Because God can never betray Himself. He can never betray His own creation. He can never abandon us. At sana, sa katotohanan ito, malaman po natin na tayo po ay nilikha niya upang siya'y mahalin sa pamamagitan ng ibang tao. Opo, lumilipas ang oras at panahon, lumilipas ang lahat. Pero ang kanyang pag-ibig at ang pag-ibig natin sa kanya, kailanman hindi lilipas. Katulad ng atin pong sinabi, hindi minsanan ang pagtataksil na ginawa ni Judas. Bagkus ito ay bunga na lamang ng napakaraming mga nauna ng mga pagtataksil na ginamit ng demonyo upang ihanda siya sa mas malaking pagtataksil na siyang ang ating pinag-uusapan ngayon. Tayo po ay pinag-iingat din na may mga maliliit po tayong mga pagtataksil kay Kristo na nagagawa natin araw-araw. Kaya dahil rito, may mga ilan po sa atin na kaya po talaga siyang talikuran, pagtaksilan at ipagkanulo katulad ni Judas Iscariote. However, great the betrayal of Judas is, and even our own betrayal, walang makapagpabago, walang makakasira at makapag-aalis sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, na patuloy na umaanyaya ng walang tigil para sa ating pagbabalik sa Kanya. Wika nga ng isang awitin, "Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees do bend, do straight and tall, so must we to others call." And God is telling us, "Long have I waited for your coming, home to me and living deeply a new life." Oho, lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may kainaan. Pero ang mga ito rin ang dapat na magdala at maglapit sa atin, sa ating Panginoon. At itong mga ito rin nawa ay maging daan para ma-realize natin how great our betrayal of God is. And let us take refuge in the fact that He will not betray us. He will protect us and love us all the more. He will always be there waiting for us through His divine goodness to return to Him, to return to His embrace. Sabi po ni San Agustin patungkol kay Judas Iscariote, kung saan nag-iiwan siya ng
isang panalangin sa harap ng Diyos sa pagharap natin sa ating mga sariling mga kahinaan. And I quote, "After he betrayed him and repented of it, if he prayed through Christ, he would ask for pardon. If he asked for pardon, he would have hope. If he had hope, he would hope for mercy." Ang Panginoong Yesus, hindi naman po niya ninais na maparusahan, masira, mamatay itong si Judas. Kung papaanong wala ni isa man sa atin ang pinagnanaisan ng ganito ng ating pong Panginoon. Kahit na nga nung naaresto na itong si Kristo, he was even trying to teach and remind his disciple Judas, who betrayed him and called him friend. At tinanggap pa niya ang taksil na halik ni Judas. Siguro kahit sa krus, namamag-asa pa rin ang ating Panginoon para sa kanyang alagad na magbalik loob. Kaya nga siya sumisigaw sa krus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Dahil alam ng Panginoon na ang demonyo ang umaalipin sa kanila. At sa kanyang malakas na pag-asa kahit na sa ibabaw ng krus, kaya pa rin niyang magpatawad. Nananalangin pa rin siya ng kapatawaran para sa mga nagkasala sa kanya. At handa niyang ibigay ang kapatawaran na ito, katulad ng nangyari sa kasama niyang napako na magnanakaw. Nang sinabi niya sa magnanakaw, "Tandaan mo, ngayon din, isasama kita sa paraiso." Hindi lang din naman si Judas ang nagkanulo kay Kristo at nagtaksil. Kahit si Pedro, hindi ba? Itinatwa niya ang Panginoon 3 beses pa. Samantalang siya na ay ang kinikilala ng Panginoon na magiging pinuno ng kanyang mga alagad. Kaya nga, specifically during the Last Supper, sinabi ni Jesus kay Pedro, "I am praying for you specifically para tumatag ka sa iyong pananampalataya. At sa iyong matatag na pananampalataya, patatatagin mo din ang pananampalataya ng iyong mga kapatid." Well, sa lahat ng mga ito, para kay Judas man o kay Pedro, sa kanilang pagkukulang, sa kanilang pagkakanulo kay Jesus at pagtataksil, sa kanilang pagtatatwa sa kanya sa harap ng mga kalaban ng ating Panginoon, wala pa ring ibang pinangahawakan si Jesus para sa kanila kundi hope. 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 Ang pag-asa na ito para sa atin na mga makasalanan. Ang pag-asa na ito para sa atin na mga may pagkukulang. Ang pag-asa na ito para sa atin na mga nagtataksil. Ang pag-asa na ito na tayo'y mananatili sa kanyang piling. Kumikilala, nagmamahal, at naglilingkod sa kanya sa pamamagitan ng ating kapwa. Wala nang iba dahil rito na matamis na matututunan natin ngayong Miyerkules ng Espiya, kung hindi ang realidad na gaano man tayo naging kasama. Laging may pag-asa dahil maawain at mapagpatawad
ang ating Panginoon. Anumang sugat ay mahihilom kung babaling tayo kay Jesus. Anumang pait ay tatamis kung ang ating mga puso'y mapupuno ng biyaya ni Jesus. Anumang hapdi ay gagaan kung tayo ay talagang magbabalik loob sa ating Panginoon. Ang tatag ng atin pong pananampalataya ay ang pag-asa ng Diyos para sa atin. God is hopeful for us. Hopeful that we will always return to Him and remain faithful until the end of our lives. Walang pagtataksil, walang pagkakanulo, at walang pagtanggi. Dahil kailanman hindi po natin i-deny ang ating Panginoon. On a Spy Wednesday, may we not become the spy of the devil, but the spy of the Lord in this world, in need of His salvific love, mercy, and compassion. Amen. Sana'y magkaroon po tayo ng makabuluhang Miyerkules Santo ngayong araw na ito. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa mga tumatangkilik ng atin pong himpilan, sa atin pong mga tagapakinig at taga-suporta. Sana po'y palagi po ninyo na itaguyod ang Radyo Maria bilang isa pong non-profit, non-commercial radio station. At sana po tayo po ay lagi na pagpalain, lalo na ngayong mga Semana Santa, ng atin pong makapangyarihang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ako po si Father Raymond, pansamantala na nagpapaalam sa inyo. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom, sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa